Magandang umaga, ako po si Benison Estareja at meron pa rin tayong update regarding po sa ating minomonitor na si Typhoon with international name Masaula at may local name na Guring. Patuloy po na lumalapit sa ating kalupaan itong si Bagyong Guring at nasa layong 185 kilometers na lamang po east-northeast of Aparisa, Cagayan. From 120 kilometers per hour kagabi, lumakas pa ito into 140 kilometers per hour malapit dun sa kanyang mata at may pagbugso hanggang 170 kilometers per hour. At mabagal pa rin po kumikilos itong si Typhoon Guring, nasa 10 kilometers per hour lamang, Timog Kanluran. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin niyo itong kulay pula at kulay orange, associated po ito sa malalakas na mga pag-ulan, apektado na ang malaking bahagi po ng Northern Luzon, Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region. Asahan po ang makulimlim na panahon at may mga pag-ulan ngayong araw at malakas na hangin, habang minomonitor din po natin ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Hulitong namataan, higit 1,900 kilometers silangan ng Southern Luzon at base po sa ating analysis ay mananatiling malayo yung itong low pressure area sa ating kalupaan at hindi makaka-apekto directly sa ating bansa. Base po sa ating latest track, inaasahan po within the next 24 hours or ngayong araw, kikilos patimog itong si Bagyong Guring at kikilos dito po sa may silangan po ng Cagayan and Isabela. So base po sa ating latest track, lumawak yung bagyo, nasa around 450 kilometers po yung diametro or kabuang lawak nito. At ibig sabihin niya, nakakaranas po ng mga pagbugso ng hangin ang malaking bahagi po ng Cagayan as well as Batanes and Eastern Isabela sa mga susunod na oras. Meron din tayong associated dito sa kulay red na circle. Ito po yung mga pang-signal numbers 3 and number 4, yung may pinakamalalakas po na hangin dahil kay Bagyong Guring. Pagsapit naman po bukas, inaasahang kikilos, unti-unting palayuno. Ito pong si Bagyong Guring at posibleng lumakas bilang isang super typhoon pagsapit po ng gabi. Then inaasahan po na magluluping na ito pa-norte at kikilos po pagsapit ng Monday pa-northeast, then northward, then pagsapit po ng Monday and Tuesday, kikilos na ito pa-northwest at mas bibilis na po yung direksyon. So generally, ang isang bagyo ay mabagal ang pagkilos kapag lumiliko pa ng direksyon, but then knowing na itong bagyo na ito ay kikilos na pa-northwest, mas bibilis na ito habang patungo po dito sa may Taiwan pagsapit po ng Wednesday. Isa dun sa mga factor kung bakit nagkakaroon po tayo ng looping or pag-ikot ay dahil dun sa high pressure area dito po sa paligid ng mainland China. Pagsapit po ngayon at bukas, malakas yung high pressure area kaya sumusubsub pababa po yung isang bagyo. But knowing po pagsapit po ng Lunes at Martes, hihina na yung high pressure area dito, nagkakaroon na ng wave para po tumaas, umakyat at dumiretso po dito sa may mainland China itong si Bagyong Guring. Sa ngayon po nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa dalawang lugar. Dito po sa extreme northeastern portion of mainland Cagayan kabilang ng mga bayan ng Santa Ana and Gonzaga at sa bahagi po ng Isabela kabilang ng Divilacan, Palanan, and Macunacon. So sa mga nabanggit natin na lugar within 24 hours, makakaranas po ng mga pagbugso ng hangin. Minsan lumalakas po ito at posibleng magdulot po ng pagkasira ng pananim, pagkasira ng mga maliliit na puno, at pagkasira ng bahagi po ng may hinang istruktura kabilang na ang mangyayari sa pawid or sa kahoy. Meron naman tayong signal number 1 dito sa Batanes, Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion of Isabela, at sa northern portion po of Aurora, asahan po yung mga pagbugso ng hangin sa susunod po na 24 oras. At habang patuloy po na kumikilos patimog itong si Bagyong Guring, within the next 48 hours, possible pa rin po magkaroon tayo ng tropical cyclone wind signal sa malaking bahagi po ng Cagayan Valley and Aurora Province. In terms of heavy rainfall, ngayong araw at bukas, asahan po natin ang pinakamalalakas na ulan sa eastern portion ng Cagayan. So possible tayo magtaas ng heavy rainfall warnings doon, mag-ingat sa mga posibleng pagbaha or pagbuho ng lupa. Meron naman tayong 50 to 100 millimeters na ulan or nasa light to moderate with at times heavy rains dito sa Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, eastern Isabela, northern Apayao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur at northern Aurora. So mag-ingat din po sa minsang malalakas na mga pag-ulan over this weekend na posibleng magdulot ng baha or landslides. Samantala, yung habagat or southwest monsoon, pinalalakas pa rin po sa ngayon itong si Bagyong Guring. So asahan din po ang mga pag-ulan dun sa mga lugar na malayo dun sa bagyo. Pagsapit po bukas or ngayong araw, asahan sa Zambales, Bataan and Occidental Mindoro ang pinakamalalakas na mga pag-uulan doon. Mga light to moderate with at times heavy rains pa rin.
At pagsapit bukas at sa Lunes, patuloy ang mga pag-ulan sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Then affected na rin po ng mga pag-ulan, paminsan-minsang malakas na ulan ang Cavite, Batangas, malaking bahagi po ng Palawan at Western Visayas. So mag-ingat din po sa mga posibleng baha or landslides at magantabay po sa updates ng Pag-asa regarding sa mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Pagdating naman po sa lakas ng hangin, possible po yung gusty conditions sa maraming lugar sa ating bansa. Epekto po yan ng southwest monsoon. Apektado ng gusty conditions ang Aurora, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, and Bicol Region ngayong araw. Then pagsapit po bukas at sa Lunes, malaking bahagi pa rin ng Aurora, Bataan, NCR, Calabarzon, Mimaropa, and Bicol Region ang magkakaroon ng gusty conditions, plus halos buong Visayas and Zamboanga Peninsula at mga probinsya pa ng Dinagat Islands and Camiguin. Inulit natin, ito po ay dahil sa habagat at pinaka-affected ang mga nasa coastal areas at yung mga nasa may kabundukan. Meron din po tayong gale warning epekto ng paglakas itong si Bagyong Goring. Pag malakas ang hangin, mataas ang mga pag-alon. So possible po yung hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, and Aurora. So ibig sabihin po kapag meron tayong gale warning, possible yung mga sea travel suspensions. But knowing po na itong mga lugar din na ito ay meron pong tropical cyclone wind signal, most likely po ay suspended na ang sea travel sa anumang uri ng sasakyang pandagat. At sa mga susunod na araw, possible na mas marami pang lugar po yung magkaroon ng gale warning. Kabilang na dyan ang silangang baybayin pa po ng Southern Luzon, itong Quezon Province and Bicol Region. Possible po yung mga suspensions for small sea vessels at ilang lugar pa po dito sa Katimugan Luzon at sa may West Philippine Sea. Possible po na magkaroon din ng matataas na mga pag-alon knowing na pinapalakas nitong si Bagyong Goring ang southwest monsoon. Si Haring Araw ay sisikat 5:44 AM at lulubog 6:14 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.